Maganda ang naging update sa ngayon pagdating sa AFP Modernization Program, lalo na tumuusad na ang inaasahang pagbili ng mga F-16 Block 70-72 Vipers para sa fighter jet project ng Philippine Air Force. At ang kinagandahan pa dito ay sinasabing pupondohan ng Amerika ang pagbili sa mga naturang aircraft, kaya nakikita nating malapit ng magkatotoo ang pangarap ng maraming Pilipino. Inaasahang magbibigay din ng nasa 10 to 15 years na installment na walang interes, kaya mapapagaan ang taunang pagbabayad ng Pilipinas para sa mga bagong kagamitan, at sana'y agaran ng tanggapin ng Philippine government ang offer na ito, lalo na't kailangan ito sa ngayon ng bansa. Hindi na basta-basta ang problema sa seguridad ng Pilipinas sa ngayon, lalo na't labas-masok na ang mga Chinese vessels at aircraft sa ating teritoryo, at kapag nagkaroon na tayo ng mga totoong fighter jets, ay mababawasan na ang ganitong mga senaryo dahil magkakaroon na ng pangilang ating hukbong sindatahan. At ayon sa Max Defense, inaasahang hindi lang mga fighter jets ang kanilang ino-offer at pupondohan na proyekto sa AFP Modernization Program, dahil marami pa silang mga produkto na gusto nilang bilhin ng Pilipinas at inaasahan ding pupondohan ng US government. Kabilang na nga sa mga weapon systems na inaasahang i-offer ng Amerika ay ang kanilang M10 Booker assault gun na isang klase ng light tank na dinevelop para sa United States Army at isa sa kanilang pinakabagong produkto. Matatanda ang inamin ng Elbit Systems ng Israel na siyang gumawa sa ating mga Sabra light tanks na pahirapan ang kanilang delivery sa ngayon at matagal nang nadidelay dahil na rin sa inuuna nilang gawin ang mga order ng Israel Defense Force, lalo na't patuloy pa rin ang kanilang gyera sa mga katabing bansa. At dahil dito, inaasahang maghahanap ng bagong supplier ng light tank ang Philippine Army at napakagandang opsyon ang mga M10 Booker. At sa mga hindi nakakaalam, isang kumpanya lang ang gumawa ng chassis ng Sabra light tank at M10 Booker, kaya may pagkakatulad din ng dalawang armored vehicles. Ngunit mas angat talaga ang M10 Booker na ito ng Amerika dahil makikita naman sa disenyo nito na hindi ganoon katangkad ang tangke, kaya hindi rin ito basta-basta matatamaan ng kalaban, at pagdating sa armor nito ay kaya nitong salagin ang mga bala ng malalaking kanyon, hindi katulad sa Sabra light tanks na makikita nating medyo tagilid pagdating sa armor nito. Bagay na bagay din ito para sa terrain ng ating bansa dahil may bigat lamang ito ng nasa 38 hanggang 42 tons na mas mabigat lang ng kaunti sa mga Sabra light tanks na may bigat naman ng nasa 33 tons lamang. Ngunit sa presyo lamang nagkaroon ng advantage ang Sabra light tanks dahil nasa halos $6 million lamang ang bawat isa nito o nasa 340 million pesos, samantalang ang mga M10 Booker naman ay nasa $13 million bawat isa o nasa 740 million pesos, na doble ang presyo kumpara sa Israeli-made weapon. Ngunit sa aking opinyon lamang, ay kailangan na natin ng mas dekalidad na mga kagamitan at kayang makadeliver ng mabilis sa bansa, at handa din naman ng Amerika na pondohan ito at wala ding interes ang pagbabayad ng Pilipinas. Kabilang din sa inaasahang i-offer din ng Amerika na para naman sa Philippine Navy ay ang mga Mark 41 Vertical Launching System na isang klase ng missile launcher para sa isang warship, pati na rin ang tinatawag na Evolved Sea Sparrow missile na ginagamit upang proteksyonan ng isang Navy vessel laban sa mga umaataking missiles at aircraft ng kalaban. Ang pinakaunang warship ng Pinas na nagkaroon ng Vertical Launching System o VLS ay ang ating mga Miguel Malvar class frigates, na kung saan mayroon itong tinatawag na VL Mica na gawa ng isang French Defense Company. Ngunit mayroon pang ibang warships ang Philippine Navy ang walang vertical launching system, tulad na lang ng Rizal class frigates, at maaaring ikonsidera ng Pinas ang US-made weapon sa mga susunod pa nilang bibilhing mga warship. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng mas maraming updates patungkol sa mga inaasahang i-offer na ito ng Amerika
at sana'y mangyari ito sa lalong madaling panahon.